Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello class! Are you familiar with the words conquer, control, and chill? Noon pa man, may iba't ibang paraan kung paano sinakop at pinamahalaan ng mga dayuhan ang ibang bansa. Iba-ibang style, may diretsong control, may kunwari, malaya pero hindi naman. At may pakitang tulong pero may kapalit. Kaya tara, alamin natin kung paano gumalaw ang mga kolonyalista sa kasaysayan. Focus tayo. Ito ang goals natin today. Ang malaman ang iba't ibang uri ng kolonyalismo. Makilala kung paano ito ipinatupad ng mga dayuhan at ma-connect kung ano ang epekto nito sa mga tao at bansa. By the end, mas malinaw na sa atin kung paano nga ba nagbago ang mundo dahil sa kolonyalismo. Pero bago ang lahat, ay sabay-sabay nating basahin ang kasanayang pampagkatuto. Are you ready? Naipaliliwanag ang konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Mga layunin. A. Natukoy at naipaliwanag ang iba't ibang uri ng kolonyalismo. B. Naipakita ang pagpapahalaga sa pangangalaga ng kalayaan laban sa pananakop. C. Nakagawa ng talahanayan na nagpapakita ng pagkakaiba ng uri at paraan ng kolonyalismo. Okay class, quick throwback muna tayo. Before we go deeper, let's make sure na alam pa natin kung ano ang kolonyalismo at bakit ito mahalaga sa kwento ng ating mundo. It's review time! I-level up mo na yan! Naaalala pa ba ninyo kung ano ang kahulugan ng kolonyalismo at imperialismo? Sige nga, Mochi, pakinggan natin ang iyong sagot. Ma'am, ang kolonyalismo po ay yung pananakop po ng isang bansa sa iba pong lupain. At ang imperialismo naman po ay ang pagpapalawak po ng kapangyarihan ng isang bansa. Alright, so solid naman ang sagot mo. Clear na clear ang difference. So, G na tayo sa next level. Kung sakali na may mas makapangyarihang bansa na sumakop sa atin ngayon, ano kaya ang magiging epekto nito sa ating lipunan? Sige nga, Luna Blocks. Sa tingin ko po, magiging mahirap ma'am kasi po baka po mawala yung kultura natin at sila na po ang masusunod. Alright, so tama yan. Pag sinakop, pwedeng mabura ang identity natin. Kaya, dapat strong tayo sa kultura. Nag-join ka ba sa buwan ng wika? O mga besh, alam kong gustong-gusto nyo to. So, quick game muna tayo. Ipa-flash ko yung isang salita sa screen. Tapos, sasabihin ninyo ang kahulugan nito in your own words. Pwedeng short at simple lang. Parang nagti-TikTok explain. Ganon. Ano ang kahulugan? Ang unang salita ay klasiko. Alright class, isip-isip. May last 5 seconds kayo. Kung may sagot pa, sabihin nyo na. Ready? Ang sagot ay karaniwan o tradisyonal. Class, pag sinabing klasiko, ito yung OG version ng kolonyalismo. Ibig sabihin, sinakop ng dayuhan ang isang lugar, tapos kaunti lang sa kanila ang lumipat doon.
Pero naglaho na sila sa mga katutubo. Parang mix and match ng lahi. O next word na tayo, class. Ang ikalawa ay paninirahan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sige nga, 5 seconds. Ang sagot ay paglilipat ng malaking populasyon. So, pag sinabing paninirahan, ito'y tungkol sa paglipat ng maraming tao sa isang lugar para doon tumira. Kaya kapag narinig nyo ito, isipin nyo agad, lipat bahay, pero mas malakihan level. Next word na tayo, class. Ang salitang neo. Ano kayang meaning nito? 5 segundo para sa inyo. Ang sagot ay bago o makabago. Halimbawa niyan, class, neo-kolonyalismo. Ibig sabihin, bago daw na anyo ng kolonyalismo. New, bago. So, kapag may salitang neo, isipin agad may bagong twist o modern version yan. Eto naman, class, ang word na domestiko. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang sagot ay panloob o sariling bansa. So, class, usually, ginagamit ito kapag may kinalaman sa loob ng bansa o tahanan. Halimbawa, domestikong produkto. Ibig sabihin, galing sa loob ng bansa. Yung isa naman, domestikong gawain. Ibig sabihin, gawaing pangbahay. Ganon ang domestiko. Ang sumunod naman na salita ay maramihan. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang sagot ay sabay-sabay o marami. Halimbawa nito, maramihang pagbili o sabay-sabay na maraming binili. O di kaya, maramihang paggawa. Ibig sabihin, maraming gumagawa ng sabay-sabay. Simple lang, di ba? Tungkol ito sa dami o grupo ng tao at bagay. Alright, class. Medyo big word tayo ngayon. Ang ika-6 ay henosidyo. Ano kaya ito? Ang sagot ay sistematikong pagpuksa ng lahi. Ito ay tumutukoy sa malawakang pagpatay sa isang grupo ng tao dahil sa lahi, relihiyon o kultura nila. Halimbawa na lang nito, yung Holocaust noong World War II. So seryosong usapin yan sa kasaysayan, kaya importante na alam natin ang ibig sabihin. Ready na ba kayong malaman ang mga uri ng kolonyalismo? Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Dumako naman tayo sa mga pamprosesong tanong. First question. Ano ang ibig sabihin ng klasikong kolonyalismo? A. Pananakop na may maliit na populasyong lumilipat at nagkakahalo ang lahi ng banyaga at katutubo. B. Pananakop na hindi direktang namamahala ang dayuhan. So class, pili na kayo. Is it A or B? Let's see kung sino ang makakakuha ng tamang sagot. Alright class, round 2. Paano naman naiiba
ang paninirahang kolonyalismo sa klase ko? A. Malaki ang migrasyon ng populasyon ng mananakop at may posibilidad ng henosidyo. Or B. Maliit lamang ang paglipat ng populasyon ng mananakop. So class, alin kaya dito ang mas accurate para sa paninirahan? A or B? Sagot na! Next question, class. Easy, right? Paano natin makikita ang kolonyalismo sa Pilipinas hanggang ngayon? A. Hindi na nararamdaman ng kontrol ng ibang bansa. B. May kalayaan ng bansa pero malakas pa rin ang impluwensya ng dating mananakop. So, ano sa tingin nyo? Is it A or B? Think quick! Parang trending issue lang yan. Okay, question number 4. Bakit masasabing malaki ang epekto ng domestiko at maramihang kolonyalismo sa lipunan? A. Dahil may paniniil mula sa sariling kababayan at sabay-sabay na pananamantala ng iba't ibang grupo. B. Dahil nakakaranas ng ganap na kalayaan ang mga mamamayan. Sige nga, anong choice ninyo? Alin kaya ang mas may sense? Think smart. Pili na. Alright, last question na tayo. Number 5. Alin sa mga uri at paraan ng kolonyalismo ang pinakamatindi ang epekto sa palagay mo? A. Paninirahang kolonyalismo dahil nagdudulot ito ng pag-ubos sa katutubo. Or letter B, neokolonyalismo dahil patuloy nitong naaapektuhan ang pamumuhay kahit may kalayaan na. Sige nga, anong sagot ninyo? Narito ang mga tamang sagot. O mga besh, warm up done! Ngayon naman, punta na tayo sa main topic natin, ang mga uri ng kolonyalismo. Dito natin makikita kung paano iba-iba ang style ng mga mananakop noon at ano ang naging epekto nito sa lipunan. Are you ready? Ang una ay ang klasikong kolonyalismo or classic colonialism. Pinakakilalang uri ng kolonyalismo. Tumutukoy sa pananakop ng mga banyaga sa isang teritoryo at paglipat ng maliit na bahagi ng kanilang populasyon. So class, kumbaga, parang sila yung nag-take over kahit konti lang sila. Tapos, tayo pa rin yung majority pero sila yung may power. So gets nyo na ba? Nagkakahalo ang lahi ng banyagang populasyon at ng katutubong populasyon. Halimbawa, ang kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. So guys, kung iisipin ninyo, parang naging mix and match ng kultura. Halimbawa, dito sa atin sa Pilipinas, ang mga Espanyol at mga Pilipino ay nagkaroon ng halong lahi at kultura. Kaya naman, hanggang ngayon, ang dami-dami pa rin nating Spanish influence. Halimbawa, sa apelyido, relihiyon, at wika. Peninsulares, Espanyol na ipinanganak sa Espanya. Ang Insulares ay ang Espanyol na ipinanganak sa Pilipinas. At ang Mestizo, anak ng Espanyol at Pilipino. So class, dahil sa klasikong kolonyalismo, nagkaroon ng paghahalo ng lahi at pati na rin sa pagkakahati-hati sa lipunan. So, kumbaga,
may levels pa pala sila sa pagiging Espanyol. At dahil dito, nagkaroon din ng social classes o antas sa lipunan. May mas mataas at mas mababang tingin sa isa't isa. Kaya class, kita nyo kung gaano kalakas ang impluwensya ng kolonya sa ating society noon? Ang ikalawa ay paninirahang kolonyalismo or settler colonialism. Katulad ng klasikong kolonyalismo, ngunit mas malaki ang paglipat o migrasyon ng populasyon ng mananakop. So, kung sa klasikong kolonyalismo, konti lang ang lumilipat, dito naman parang mass migration. Imagine, biglang ang dami nilang lumipat para tirhan ng kolonya. Kaya, mas malaki rin ang epekto sa mga katutubo, lalo na sa lupa at resources. May kinalaman sa pag-aangkin ng lupa at pag-ubos sa katutubong populasyon. So class, ang isa sa pinakamalupit na epekto ng ganitong kolonyalismo ay ang pag-aangkin ng lupa ng mga mananakop. Hindi lang lupa ang nawala, pati ang mismong buhay at bilang ng mga katutubo ay lubos na naapektuhan. Kadalasan, may kasamang henosidyo or genocide in English. Ito yung sistematikong pagpuksa sa katutubo. So class, ang genocide ay hindi lang basta away. Ito yung planado at malawakang pagpatay para ubusin ang isang grupo ng tao. Isipin nyo, parang delete all, pero tao ang target at yun ang nakakasama. Halimbawa, Briton sa Hilagang Amerika. Halos nawala ang populasyon ng American Indians. Parang na-overpower sila class. Ang dami kasing dayuhang dumating, kaya halos nawala ang mga katutubo. Kaya hanggang ngayon, small population na lang sila compared sa dati. Isa pang halimbawa nito ay ang Britanya sa Australia. Halos naubos din ang mga katutubo. So, kung sa US may American Indians, sa Australia naman, halos naubos ang mga Aboriginals. Ibig sabihin class, grabe talaga ang epekto kapag malakihan ang migrasyon ng mananakop. Isa pang halimbawa sa kasalukuyan ay ang Israel sa Palestine. Unti-unting inaangkin ang lupain ng mga Palestino. Class, hindi lang sa nakaraan nangyari ang ganitong uri ng kolonyalismo. Hanggang ngayon, may mga sitwasyon na kung saan unti-unting inaangkin ang lupa ng mga katutubo, katulad ng kaso ng Palestine at Israel. Kung sa history, nakita natin ang epekto. Sa present time, makikita pa rin natin to. Parang real-time colonization. Dahan-dahan, pero tuloy-tuloy ang pag-angkin ng lupa. Kaya nga laging headline sa balita, kasi hanggang ngayon, ramdam ng mga tao ang epekto. Ang ikatlo ay neokolonyalismo o bagong kolonyalismo. In English, neocolonialism. Hindi natuwirang sakop ng isang bansa ang kolonya. May formal na kalayaan na at sariling pamahalaan. Class, ang tawag naman sa ganitong uri ay neokolonyalismo o bagong kolonyalismo. Dito, may sariling pamahalaan at kalayaan ang bansa. Pero, hindi ibig sabihin wala nang impluwensya ng dating mananakop. Patuloy pa rin silang nakikialam, kadalasan sa ekonomiya, politika o kultura. Gayunman, patuloy pa ring naiimpluwensyahan ng dating mananakop sa larangan ng politika, ekonomiya, kultura at lipunan. Kumbaga class, independent na tayo sa papel, pero sa reality, influenced pa rin. Parang ikaw na single na, pero yung ex mo, may say pa rin sa mga moves mo.
Ganyan yung neocolonialismo. Hindi na direct control, pero ramdam pa rin ang kapit. Halimbawa nito ay sa Pilipinas. Kahit may kalayaan na, malakas pa rin ang impluwensya ng Estados Unidos sa mga patakaran at kultura. Kumbaga, parang independent na yung status natin. Pero, may US vibes pa rin. At sa mga patakaran at lifestyle natin, mararamdaman natin yon. Example niyan, mahilig tayo sa fast food nila, pelikula, at pati sistema ng gobyerno natin ay may halong impluwensya nila. So yes, free na tayo. Pero obvious na may kapit pa rin sila. Ang ika-4 ay domestikong kolonyalismo or domestic colonialism. Ito yung pananamantala at persekusyon ng dominanteng grupo sa kanilang sariling mga kababayan. Karaniwang may kinalaman sa etnisidad o relihiyon. So class, iba naman to. Ang domestikong kolonyalismo ay hindi na banyaga ang mananakop, kundi mismong mga kababayan nila. Karaniwan, nangyayari ito kapag may dominanteng grupo na nang-aapi o nagsasamantala sa mas mahina, base sa relihiyon, lahi o kultura. Halimbawa nito ay ang Myanmar, ang karahasan at diskriminasyon laban sa mga Rohingya. Ang Rohingya ay isang grupong etniko o minority group na nakatira sa Myanmar, lalo na sa Rakhine State. Imagine class, iisa kayong taga-bansa pero may grupo na sobrang inaapi dahil lang iba ang kanilang relihiyon o lahi. Ganito ang epekto ng domestic colonialism, oppression na galing mismo sa loob ng sariling bayan. Ang ika-5 ay ang maramihang kolonyalismo or multiple colonialism. Uri ng kolonyalismo kung saan ang isang pangkat o bayan ay sabay-sabay na sinasakop o inaabuso ng iba't ibang grupo. Parang isipin nyo class, may isang maliit na grupo na sabay-sabay sinugod ng iba't ibang malalaking power. Grabe, no escape talaga. Multiply ang pressure. Kaya, sobra-sobra ang hirap na naranasan ng mga sinakop. Isang halimbawa ng maramihang kolonyalismo ay ang karanasan ng Mindanao. Naranasan nila ang sabay-sabay na panghihimasok mula mismo sa pamahalaan ng Pilipinas, impluwensya ng Estados Unidos, at pati sa mga lokal na negosyanteng Pilipino. Kumbaga class, triple pressure ang inabot nila. Hindi lang isa ang nakikialam, kundi 3 pwersang sabay-sabay. Kaya naman, malaking epekto nito sa kanilang lupa, kabuhayan, at kultura. Alright class, tingnan ko nga kung talagang nakinig. Naaalala niyo pa ba ang mga words na ito? Una ay ang klasiko, maliit na migrasyon at direktang pananakop. Paninirahan, malakihang migrasyon, minsan may genocide. At neo, may kalayaan, ngunit nasa impluwensya pa rin ng dayuhan. Domestiko, paniniil ng sariling kababayan. Maramihan, sabay-sabay na kolonyalismo mula sa iba't ibang grupo. Alright, so class, ayan na ang buod ng lahat. Nakikita natin na iba-iba ang uri ng kolonyalismo. Pero, iisa ang epekto, pagsasamantala at kawalan ng ganap na kalayaan. Alright class, it's time to shine. Hindi lang puro kinig, this time, kaya naman ang gagalaw at gagawa. Let's G! Hands-on muna tayo.
Kumpletuhin ang talahanayan. Piliin ang tamang paglalarawan, halimbawa at paraan sa ibaba para sa bawat uri ng kolonyalismo. So class, ito yung gagawin natin. May talahanayan kayo na may uri ng kolonyalismo. Ang task ninyo, pupunan ang 2 column. Ang paglalarawan, doon ninyo ilalagay ang tamang paliwanag kung ano ang katangian ng bawat uri. At halimbawa, ilagay ang halimbawa mula sa history o kasalukuyan. Gamitin ang mga pagpipilian sa ibaba ng inyong worksheet o slide para ma-match ng tama. Narito ang mga pagpipilian. Maaaring i-pause ang video para sa activity na ito. Good luck! O class, parang multiple choice lang to. Ima-match ninyo kung saan swak. Sino kaya ang makakabuo agad ng perfect combo? Game mode on! Let's see kung gaano kabilis nyo maa-apply yung natutunan nyo. Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Kung sakaling mangyari ngayon ang dituwirang kolonyalismo, ano kaya ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya at pamahalaan? Sige nga, Thea Bits, pakinggan natin ang sagot mo. Ma'am, siguro po, baka po bumagsak ang ekonomiya kasi po, kontrolado pa rin ang dayuhan ng kalakalan. Tapos po sa pamahalaan, baka sila pa rin po ang may impluwensya kahit may sarili po tayong gobyerno. Alright, so eksakto. Free nga tayo sa name, pero kung hawak pa rin ng iba ang galaw ng ekonomiya at politika, parang hindi pa rin tunay na kalayaan. Let's see kung talagang nag-register sa utak nyo yung mga natutunan natin. Check natin kung solid ka na dito. Ano ang natutunan mo tungkol sa iba't ibang uri ng kolonyalismo? Pakinggan natin si Luna Blocks. Ma'am, natutunan ko po na iba-iba po pala yung anyo ng kolonyalismo, gaya po ng klasikong diretsong pananakop at yung pong tinatawag na parang bago, yung neokolonyalismo po, na hawak pa rin tayo kahit malaya na. Alright, nice one. Gets mo agad ang point. Iba-iba nga ang style ng kolonyalismo, pero pare-pareho ang epekto. Kontrol pa rin ng iba. Anong pinakatumatak sa inyo about sa uri ng kolonyalismo? Spill the highlights at huwag mahiyang mag-drop ng thoughts. What's the tea? Anong mga key takeaways mo? Alin sa mga uri ng kolonyalismo ang may pinakamalaking epekto sa lipunan? At bakit? Drop your thoughts. Walang wrong answers dito. Lahat valid. Gusto ko lang marinig ang mga perspective ninyo. Comment down below. Natapos na nating kilalanin ang iba't ibang mukha ng kolonyalismo. Ngayon, alam na natin na iba-iba palang style ng pananakop. Pero, lahat may bigat na epekto sa lipunan. So, let's check kung gaano ka-absorb ang brain cells natin. Ready na ba kayo sa ating quiz mode? Let's G!